Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Critical, kaya kinailangang operahan ang 6 na taong gulang na batang babae sa Caloocan matapos pagbuhatan umano ng kamay at iumpog pa sa banyo ng nanay ng kanyang kalaro. Hustisya ang apela ng pamilya ng biktimang nasa ICU na. Patuloy rin ang investigasyon sa suspect na ayaw sumagot sa tanong ng pulisya. At nakatutok si Maki Pulido. Talagang alaga namin yun, ma'am. Kaya sobrang sakit na. Hindi matanggap ng pamilya ng 6 na taong gulang na batang itatago namin sa pangalang Elisha ang kanyang sinapit. Hindi ko nakilala yung pamangkin ko kasi namamagay yung muka, namamagay yung mata, tas ang daming pasa. Nakakapanlumo kasi hindi nga namin sinasaktan yung bata, tas ganun yung gagawin sa kanya. Ayon sa pulisya, nanay ng kalaro ni Elisha ang nanakit umano sa bata. Ikinwento rin daw ng bata kung paano sinaktan ng kanyang ina ang kanyang kaibigan. Biglang pumasok daw yung mama niya, then untog niya yung kalaro niya sa bowl 4 times daw, then binuhat, inangat, then hinampas sa bowl. Halos madurog ang puso ni alias Jess sa sinapit ng anak na ikwento rin sa kanya ng kalaro ni Elisha ang nangyari. Pagkakita sa akin, Tito Jess, yung sinaktan ni mami ng ilang beses. Ayon kay Jess, umabot ng 8 oras ang operasyon para matanggal ang blood clot sa ulo ng anak. Nananatili ito sa intensive care unit pero maganda raw ang kondisyon. Nabunutan po ako ng tinik namin. First baby ko po kasi. Good condition na po siya. Sana magtuloy-tuloy po. Kasi kinahanap na po kami lahat kanina. Gusto niya na daw po umuwi. Sinampahan ng frustrated homicide ang suspect na tumangging magpa-interview sa amin. Hindi rin daw ito sumasagot sa mga tanong ng mga investigador, kaya hindi pa nila alam kung bakit niya ito nagawa kay Elisha. Yun ang tinitignan pa rin natin ngayon, bakit niya nagawa ron sa bata. Pero based sa investigation natin, tinanong natin yung nanay nung suspect natin, may record siya na may mental disorder. Kung ano man yung dahilan niya, for me, hindi reasonable yun to do that sa pamangkin ko. Baby ko yun. Baby namin yun. Sobrang sakit. Sobrang sakit sa amin. Lumalaban pa rin siya. Lumalaban siya sa buhay niya na. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. Pumailalim sa isang SUV ang nabangga nitong rider sa Quezon City. Tumulong ang driver sa gamutan pero pinapipirma ng dokumento na hindi na maghahabol para sa bayad danyos. Nakatutok si Joseph Moro. Alas 6 ng umaga noong January 15 habang nasa Richland Avenue sa barangay Sauyo, Quezon City sa Samuel de Losario, may SUV biglang kumaliwa at tumumbok sa kanyang direksyon. Sinapul siya nito kaya pumailalim siya sa SUV. Naipit ang kanyang binti. Kala ko kamatayan ko na yung gulong niyang malaki. Parang malapit na sa mukha ko eh. Kala ko magugulungan na ako eh. Tumba na ako tapos nakaladkad pa ako pati yung motor ko. Kinain niya po yung other lane. So hindi siya dito sa kabila, sa tamang lane lumiko. Tumigil naman daw ang driver ng SUV. Nakiusap naman siya na wag na tayo magbarangay kuya, ako na bahala sa lahat. Dinala siya sa ospital at sinagot ang pagpapagamot na nagkakahalaga ng 18,000 pesos. Sa kabutihang palad, wala namang bali ang biktima pero nagtamo siya ng sunog at malalaking sugat sa kanang binti. Ngayong araw, pumunta ang biktima sa tanggapan ng Land Transportation Office. Nagpatulong siya na masampahan ng reklamo ang nakaaksidente sa kanya matapos umano nitong gustong papirmahin ng quit claim na nangangahulugan daw na hindi na ito pwedeng habulin. Handa naman daw sila makipag-ayos kung magbibigay umano ito ng 50,000 pero ayaw umano ng driver ng SUV. Ayaw nila. Binibigyan lang po ako ng 15,000. Pinapapirma na po kami ng quit claim. Ang sabi niya po sa amin, para po ito ma-reimburse ko yung nagastos ko sa insurance. Never po nila sinabi na pagka pala pinirmahan ko yun. According po kasi sa barangay, pag pinirmahan ko pala yun, wala na akong habol. Ayon naman sa LTO, sa pulisya dapat maghain ng reklamong kriminal sina Samuel. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang nakaaksidente sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Oras.
Kinatigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang hiling na executive clemency ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Kaugnayan sa kasong administratibo dahil sa di umano niya may paliwanag na yaman. Nakatutok si Ivan Mayrina. Executive clemency ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Para yan sa administrative case na isinampalaban sa kanya na nauwi sa pag-dismiss sa kanya ng Office of the Ombudsman noong 2017 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan nang umano'y hindi maipaliwanag ng paglago ng yaman ni Mabilog mula 2012 hanggang 2013. He pleaded that his liabilities or disabilities under that decision of the Ombudsman should be expunged because he was forced by circumstances to go to another jurisdiction and to stay away from the Philippines for some time. Ayon sa abogado ni Mabilog, sumulat sila kay Pangulong Marcos noong 1 taon para sabihin hindi raw sila nagkaroon ng sapat na pagkakataong dumepensa sa mga alegasyon sa naturang kaso. Matatanda ang nagtago sa ibang bansa si Mabilog noong 2017 dahil sa mga umanong banta sa kanyang buhay. Matapos siyang isama ni dating Pangulong Duterte sa kanyang narco list o listahan ng mga umanong protektor ng drug trade. Bagay na emosyonal niyang ikinuwento sa pagdinig ng House Squad Committee matapos siyang magbalik bansa noong 1 taon. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. If he failed to make the explanations, it was because of the circumstances that forced him to leave. You will also recall that he was forced to leave the country because of a threat on his life that he perceived to be coming from the national leadership at the time. President Duterte accused him of being the drug lord in Iloilo City. Nagpasalamat si Mabilog sa Pangulo sa natanggap na executive clemency na patunay umano na sa kabila ng mali at mapanlinlang na mga kaso ay nanaig ang katarungan sa bansa. Pero tingin ni Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ng Administrasyon Duterte, balinaw raw na gantimpala ang pardon na ibinigay kay Mabilog para raw sa pag-atake at paninira kay dating Pangulong Duterte na isang kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Pero bukod sa kasong administratibo na saklaw ng clemency, may hiwalay pang kasong katiwalian sa Sandigan Bayan si Mabilog na kailangan pa rin niyang harapin. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ginamitan ng nakabibinging pandepensa ng barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard sa Zambales. May hiwalay ding panghaharas ang China sa mga Pilipinong nagsasagawa ng scientific study sa Sandy K2. Nakatutok si Chino Gaston. Sa unang pagkakataon, ayon sa PCG, ginamitan ng China Coast Guard ng Long Range Acoustic Device o LRAD ang BRP Cabra na ilang araw nang nakabuntot sa mga Chinese Coast Guard vessel 90 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. Hindi man kita, dinig ang malasirenang tunog ng LRAD ng China Coast Guard sa videong ito na kuha mula sa BRP Cabra noong Sabado. BRP Cabra MRRB 4409. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasanay na umano sa paggamit ng China ng LRAD, masama ang epekto ng LRAD na hindi lang nagdudulot ng pagka-disorient. Yung epekto sa pandinig ng ating mga tauhan, no, talagang destructive and parang masakit sa pandinig. Ayon naman sa PCG, hindi ito nagpatinag at tuloy lang ang pagbabantay ng BRP Cabra na ngayong araw ay nakatakdang palitan ng mas malaking BRP Teresa Magbanwa. We're going to prevent them from moving forward. But our action today, no, is to replace BRP Cabra with our flagship, yung pinakamalaking barko natin, ito yung BRP Teresa Magbanwa, to continue itong pagmomonitor natin and pag-pushback natin
dito sa China Coast Guard 3103. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na sa ginawa nilang verifikasyon, wala umanong LRAD ang mga barko ng Chinese Coast Guard gaya ng sinasabi ng PCG at BFAR. Bago niyan ay malapitang lumipad sa ibabaw ng rubber boat ng BFAR ang isang helicopter ng China People's Liberation Army Navy nitong Biyernes. Yan ay habang palapit ang BFAR sa Sandy Cay 2. May 5 nautical miles o halos 10 kilometro mula Pag-asa Island para magsagawa ng marine scientific study sa mga bahura. Nagbaba din ng rubber boat ang China Coast Guard para harangin ang rubber boat ng BFAR. This doesn't stop us from ensuring na makakuha tayo ng sand samples in Sandy Cays 2 and 3. The Philippine Coast Guard will still be carrying out this mission together with BFAR. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Happy Monday, Chikad mga kapuso! Unang buwan pa lang ng 2025 pero abala na sa kanilang projects ang ilang kapuso stars gaya ni Michelle D na muling mapapanood sa GMA Prime at si Alden Richards naman muli ring mapapanood sa TV after ng kanilang success sa pelikula. Makichika kay Lars Santiago. Kung makapigil hininga na ang unang linggo ng dambuhalang comeback sa GMA Prime ng Lolong Bayani ng Bayan. Wait lang kayo dahil sabi ni Kapuso Prime action hero Ruru Madrid. Mas madugo, mas ma-action at may magbabalik mula po sa season 1 ng Lolong kaya abangan po natin yan. Dagdag pa dyan ang bagong karakter na papasok, gaya ng gagampanan ni Sparkle Beauty Queen Michelle D. Sa kanyang post, ipinasilip ni Michelle ang kanyang magiging look sa series bilang si Apong Ayo. Fierce ang dating, suot ang isang birding headdress at wooden necklace with matching tattoo sa noo. Kakampi ba o kalaban ng mga atubaw at nilolong? Kaabang-abang po ang aking character si Apong Ayo. Nung Black Rider, hindi po kami nagkita ni Ruru. Yung dalawang characters namin hindi nagkita. Pero dito sa Lolong, unang eksena pa lang magkasama na kami. Kaya kaabang-abang po talaga. Si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes di rin nagpahuli sa Lolong Fever na nagpa-picture pa sa photo wall ni Dakila. Nagkwento si Michelle sa ika-4 na Ternocon na dinaluhan din ni Ruru Madrid, Bianca Umali at Alden Richards na naghahanda naman sa kanyang comeback sa All Out Sundays this February 9. Nakakamiss yung mga kasama ko doon. Nakakamiss din mag-perform sa television kasama yung mga kapuso natin. Si Bianca naman, busy sa taping ng Sangre. Tuloy-tuloy po ang aming paggawa at pagpapaganda sa Sangre. Talagang mapapanood na po kami ngayong taon. Malapit na. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Inireklamo sa House Ethics Committee si Quad Committee Co-Chair, Congressman Dan Fernandez, dahil sa mga aksyon nito umano habang isinasagawa ang pagdinig kaugnay ng Pogo. Sa inihaing reklamo ng kampo ni Cassandra Leong na nasangkot sa Pogo operation, nilabag umano ni Fernandez ang kanyang karapatan sa mga pagdinig. Nalabag umano ang right to counsel ni Ong nang harangin ang kanyang abogado sa committee hearing. Gayon din umano ang kanyang right to remain silent at right against self-incrimination. Sabi naman ni Fernandez, hindi pa niya natatanggap ang reklamo. Pero karapatan daw ni Leong na maghain ng reklamo at kanya raw itong haharapin. Iniutos ng Muntinlupa Regional Trial Court ang pagtanggal ng teaser video ng kontrobersyal na pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma sa online at ibang plataforma, pero hindi nito pinigilan ang pagpapalabas sa pelikula. Ang desisyon ng korte bilang bahagyang pagkatig sa petition for habeas data ng aktor na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Sa ipinalabas na trailer, nabanggit ang pangalan ni Soto. Ayon sa korte, mali ang paggamit ni Yap sa nakolekta niyang impormasyon sa eksena ng pag-uusap ng mga aktres na Charito Solis at Pepsi Paloma.
Dahil kapwa na mayapa na, hindi na raw ma-verify kung tunay na nangyari ang pag-uusap. Sabi rin sa desisyon, pinapayagan ng korte si Yap na ituloy ang produksyon at pagpapalabas ng pelikula. Hindi raw maaring pigilan ng korte na lumabas ang kabuuan ng pelikula dahil meron itong pahintulot ng pamilya ni Paloma at protektado ito ng artistic freedom at public interest. 24 oras lang pagugulungin ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota. Dahil sa 2 linggong delay, target ngayon ng komisyon na mag-imprenta ng 1.5 million na balota kada araw. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa muling paggulong ng pag-iimprenta ng mga balota, naisama na ang pangalan ng 10 aspirant na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Para mapabilis na pagkasundo ang gumamit ng 4 na printer ng National Printing Office o NPO at 2 printer ng Miro Systems sa paggawa ng mahigit 70 million ballots para sa May 12 elections. 24 oras na raw ang gagawing printing at ang target, 1.5 million ballots kada araw o mas higit pa. Kami po ay nanatiling committed sa direktiba ng COMELEC para sa paghahanda natin sa 2025 national and local elections. Kung sakali na mas mataas doon, mas maganda sa part namin. Kasi tatandaan din natin, hindi kami pwedeng basta print ng pagkabilis. Dahil napakahirap na baka maiwanan naman yung mga nagbe-verify. Ngayon, kung mag 2 million yan, napakagandang balita yan pag nag 2 million. Dahil nagsimula na mag-imprenta muli ng balota ang COMELEC, naka-standby na itong napakaraming verifier. Sila yung nagpapadaan ng bawat isang balota dito sa mga makina na ito para matiyak na good ballot ito. Pero sabi ng COMELEC, meron pa silang maituturing na isa sa pinakamahirap nilang trabaho. At yan yung madala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang lahat ng kagamitan na gagamitin natin sa eleksyon. Sa verification ay sasalain ng good ballot sa mga depektibo. Sa unang batch ng 6 na milyong balota na naimprenta pero hindi na gagamitin, nasa 25 hanggang 30% daw ang defective. Bagamat normal daw na may depektibo ayon sa COMELEC, target nilang mapababa ang porsyentong ito. Depende doon sa klase ng makina, depende rin kung dapat mo lilinisin lagi yung roller, depende rin doon sa mismo mga verifier natin. Kaya lang, non-negotiable kasi sa mga verifier natin, kasi tinuro talaga yan ng printing committee, na dapat at tinrain sila dyan, na basta may makitang maliit lang, kahit natuldok lang, o kahit maliit lang na parang linya, lahat ng yan ay rejected kaagad. Pagtitiyak naman ni Garcia, good ballot lang ang babayaran ng COMELEC sa NPO. Nag-abiso na ang COMELEC sa Korte Suprema na tuloy na sa pag-iimprenta. Umaasa ang komisyon na wala ng bagong TRO mula sa kataas-taasang hukuman kung saan may mga nakabinbin pang petisyon mula sa mga personalidad na hindi nakasama sa balota dahil sa iba't ibang dahilan. Sabi ni Garcia, hindi naman nila maaaring isama ang pangalan ng lahat ng 183 na nag-file ng kandidatura para lang hindi sila mapa-TRO ng mga ito. Sobra raw hahaba ang balota at magiging magastos. Nasa kapangyarihan din daw ng COMELEC na salain ang mga pangalang ilalagay sa balota. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang senior citizen ng matrap dahil sa sumiklab na sunog sa Quezon City. Sugatan naman ang isa pa dahil sa mga paso sa balat. Nakatutok si Mark Salazar. Pasado alas 9 ng umaga nang may mag-spark sa barangay Old Balara, Quezon City, na nauwi sa sunog na tumupok sa hindi bababa sa 15 bahay. May nadamay pa sa katabing Pook Dagohoy na sakop ng barangay UP Campus sa loob ng UP Diliman. Nagsimula yan sa barangay Old Balara, no? Simpleng usok lang, tapos mamaya biglang ang bilis ng pangyayari. Nag-apoy kagad, may 2 bahay na sakop ng barangay UP Campus, yun yung nadamay 2. Mabilis naman po yung pag-fire out natin, no? Marami po tayong fire truck, marami supply. Nagkataon lang sir na traffic, siksikan yung mga fire truck natin. Opo. Pero hindi naman po tayo gano'n na nahirapan po. Sa kasagsagan ng pag-apula sa apoy, nakausap ko ang isang lalaki, naghahanap sa kanyang ina. Pagdating ko rito, nasalubong ko po yung pamangkin ko, sabi niya, to si mama bumalik.
nung pagpasok ko po sa loob, wala na, malakas na yung apoy eh. Wala na akong nagawa eh. Ito na po yung sir, ilan po? 69 na po. Nakalabas na raw yun, marami nakakita, kaya lang bumalik daw po kasi may kukunin daw. Matapos ang mahigit 2 oras, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na natrap at nasawi ang kanyang ina sa sunog. May isang lalaki ring nagtamo ng second-degree burn dahil sa sunog. Iniimbestigahan pa sa ngayon ng BFP ang sanhi ng sunog na umabot sa ikalawang alarma bago naapula bago mag-alas 11 ng umaga. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, mas lumamig na po ang panahon sa ilang bahagi ng bansa, lalo bandang umaga. Bukod sa 9.4 degrees Celsius na naitala sa La Trinidad, Benguet kahapon, nakapagtala rin ng malamig na temperatura sa iba pang lugar sa Luzon. Sa Baguio City, pinakamababa sa ngayon ang 13.4 degrees Celsius kaninang umaga. Ngayong araw rin naitala ang pinakamalamig na umaga sa Quezon City na umabot sa 21.8 degrees Celsius. Posibleng mas bumaba pa ang mga temperatura hanggang Pebrero dahil sa bugso ng amihan ayon sa Pag-asa. Pero paglilinaw po mga kapuso, sa umaga karaniwang ramdam ang malamig na hangin at unti-unti ring nababawasan sa tanghali o hapon pagtirik na ang araw. At dahil din sa amihan, magiging maalon at delikadong pumalaot sa mga baybayin ng halos buong Luzon. Kasabay ng amihan ang pag-iral din ng easterlies at shear line. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Northern Luzon at Palawan. Ganyan din sa ilang bahagi ng Visayas, kasama ang Southern Leyte na niyanig ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Doble ingat po sa panganib ng landslide sakaling may aftershocks pa rin at sasabayan pa ng mga pag-ulan. Sa Mindanao, may tsansa rin ng ulan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Caraga. Posibleng maging maulap ulit sa ilang bahagi ng Metro Manila at kung uulan man ay panandalian lamang. Viral ang video ng babaeng hindi maidilat ang isang mata. Makaraang magpaturok ng gluta bilang pampaputi. Bagamat hindi direktang may ugnay sa gluta ang kondisyon, may babala pa rin ang Philippine Dermatological Society sa gumagamit niyan bilang whitening o pampaputi. Nakatutok si Darlene Carr. Nagawa ko ng video asking for prayers para sa fast recovery ko and awareness. Sa viral online video ni Jelly Matcha, isinisi niya sa pagpapaturok ng gluta ang hindi niya maimulat na mata. Nagkaroon ako ng infection sa aking gluta drip session. Hindi marunong yung nurse na nagturok sa akin. Una siyang nagturok sa akin dito. Sinagad niya yung pinaka-needle and pumutok agad yung ugat ko. Nagtry ulit dito. And then pumutok ulit. Pagkatapos ng 2 araw, sobrang sakit niya. Hindi ko na siya mapigilan. Hanggang sa dinala na ako sa ER. Suka ko ng suka. Sa bagong video, mas naimumulat na ni Jelly ang isang mata. Ayon umano sa kanyang ophthalmologist, nagka-impeksyon siya at naapektuhan ng nerve sa kanyang mata. Yung vision ko po ngayon, yung concern kasi po nga, tatlo yung, medyo na-open ko na siya, pero nakikita niyo po yan sa eyeball. Nakakakita ng konti pero 3 po yung paningin ko. Sabi ng nakausap kong board-certified ophthalmologist na si Dr. Ito Suitanco, generally, IV drugs, gluta for example, generally do not cause infections except kung contaminated either yung drug or yung needle na ginamit. Yung needle, yung paraphernalia na ginamit para maipasok yung drug. Wala akong nakitang infection, IV gluta-related infection na sa mata na directly caused by the IV gluta. Gayunman, hindi pa rin aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang Gluta Drip o Gluta IV bilang skin lightening agent o pampaputi. IV glutathione has only been approved by the FDA for the mitigation of the side effects of chemotherapy from cisplatin, ang tawag nilang neurotoxicity. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ng thyroid, bato at atay. Pwede pong toxicity, abnormalities, gastritis, pwede rin kidney failure,
pwede pong masakit ang dibdib, serious skin problems, no, mga side effect, mga allergy. Delikado rin ang iba pang IV drip na umano'y pampaganda gaya ng vitamin C drip. Kung masyadong mataas yung dose is at some point pwede rin pong maging masyadong acidic yung urine and mag-cause ng kidney stones. Ibang usapan kung pinayuhan ng doktor na magpagluta drip dahil sa nakagagaan ito sa sintomas ng sakit tulad ng rheumatic fever ni Candy. Nung hindi pa po ako na-diagnose na merong autoimmune disease, nagpa-drip na po ako kasi yung kamay ko po, itong both hands ko po is parang ang sakit po, hindi ko po mabend. Namamaga po siya lagi. Simula po nung nag-IV drips na po ako, hindi na po siya sumasakit. Ito po ay natuturing lamang na gamot pang cancer. We consider it as cancer medicine. So, kung ginagamit po siya pampaputi, definitely hindi po yan aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya mula 2019, 20 milyong pisong halaga na raw ng illegal na whitening products ang nasamsam ng FDA kabilang ang Glutadrip. May mga oral glutathione product o iniinom na gluta namang rehistrado sa FDA. Pero hindi rin umano pwedeng i-promote bilang pampaputi. Dati na ring tinutula ng Department of Health ang paggamit sa glutathione bilang pampaputi. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Iniatras ng Justice Department ang kaso laban sa mga nanguna sa government vaccine program laban sa dengue. At nakatutok si Salima Refran. Tanga ng mga litrato ng kanilang namayapang mga anak, sumugod sa Department of Justice ang mga magulang at mga kaanak ng mga batang namatay dahil umano sa dengue. Ito ay ng kanilang mabalitaang iniatras ng DOJ ang 78 kaso ng reckless imprudence resulting to homicide laban kina dating Health Secretary at ngayon Representative Janet Garin at 2 iba pa. Gusto ko po makamit ang hustisya. Sana naman, Secretary, maawa naman po kayo sa amin. Katulad ko po na walang consent. May mga magulang po yung mga anak na pinatay ng gobyerno. Magugunit ang kinasuhan sina Garin at mga doktor na sina Gerardo Bayugo at Maria Joyce Ducusin ang mga nanguna sa vaccination program ng gobyerno para sa kontrobersyal na bakunang Dengvaxia kontra dengue. Ito ang sinisisi sa pagkamatay ng ilan sa mga batang nabakunahan. Pero matapos i-review ng DOJ ang kaso, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa resolusyon na walang nakitang prima facie case with reasonable certainty of conviction laban sa kanila. Wala rin daw nakitang kawalan ng pag-iingat sa sinunod na proseso ng mga respondent. Dagdag pa ni Remulla sa kawalan ng malicious intent ng mga respondent, hindi sila pwedeng panagutin para sa umano'y pakikipagsabwatan at pag-aalyansa para maisagawa ang reckless imprudence. Malayos ang koneksyon doon sa resultang pagkamatay ng mga bata. No? It's very unfortunate really. Pero ang problema doon ay kailangan mong i-connecta pa din. Was this act or omission the one that resulted to the death or to the injury? That's the first basic question in all criminal prosecution. And unfortunately, we were not able to see that after a closer review. Ang mga kaanak ng mga biktima umano ng Dengvaxia nagsusumamo kay Remulla na ituloy ang kaso. Kaya maawa na po kayo, ipahintulutan nyo po na maipakita namin, makamit namin ang hustisya. The remedy may not be criminal. There could be claims of civil damages kung kanino man. We don't want to speculate, but that's the challenge for their lawyers to craft a legal strategy that may afford them some help and some succor, some kind of assistance dyan para sa compensation naman sa lahat ng paghihirap nila. Si Garin, pinagpapasalamat ang desisyon ng DOJ. We really laud DOJ for coming up with the facts. Paglilinaw ng DOJ, sina Garin, Bayugo at Ducusin na naghain ng petition for review ang sakop ng resolusyon. Pero pwede rin magpetisyon ng iba pang akusado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Andar.
Totoong may mga blanko sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Quimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Quimbo, kahit may mga blanko, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo, batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero tanong ng media kay Quimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount? There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Kasi technically sa omnibus motion po, i-allow yung paglagay ng numbers, kumbaga, dahil lang po siya error, siya mistakes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Sabi ni Quimbo, wala naman ng blanko ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya giit niya, it is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. Banat ni Quimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Quimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanko sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang lalaki dahil sa pamamaril sa Rodriguez Rizal. Nagugat yan sa gitgitan sa kalsada na nauwi muna sa habulan at paluan bago ang pagpatay. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Rafi Tima. Maghahatid sa eskwelahan ang may-ari ng dashcam video ng makunan ito. Bumunot ng baril ang isa sa dalawang lalaking nasa harap ng kanyang sasakyan at pinaputukan ang lalaking sumusugod bit-bit ang isang tubo. Bagamat tinamaan na, nahampas pa ng biktima ang gunman. Maya-maya, tumayo ang gunman at tumakbo sa likod ng sasakyan. Natulala ako. Ang sabi ko sa mga bata, yuko, pati ako napayuko. Bagamat natakot sa nasaksihan, nagdesisyon daw siyang i-upload ang video para makatulong sa investigasyon. Mabuti na lang daw at hindi na nakita ng kanyang mga anak ang nabaril na biktima na idineklarang dead on arrival sa ospital. Ang asawa at anak-anak ng biktima na kinilalang si Toto Garcia, labis ang dalamhati sa nangyari. Nagsimula daw ang insidente sa gitgitan sa kalsada. Pabigyan naman ng hustisya yung asawa ko. Naghanap buhay lang naman. Hindi naman siguro krimen yung ginawa na kung nagkasuntukan sila o ano, pero nagdala silang tubo. Hindi naman masamang pumunta ng barangay dahil iyon yung makakaresolba. Ang binabanggit ng misis ng biktima, nakuna ng CCTV wala pang isang oras bago mangyari ang insidente. Tila napiko ng nabibisikletang si Garcia sa pagkakakat sa kanya ng isang e-trike. Nauwi ito sa Paluan. 2x2 ang tangan ng biker, habang tubo naman ang sa e-trike driver. Nasakta ng e-trike driver at dito na rumesbak ang kanyang pamilya para pagtulungan si Garcia. Nakapagpa-blatter pa ito sa barangay, pero pag uwi nito sa bahay, nakaabang na ang pamilya ng e-trike driver at sinimulan daw silang tiradurin. Nakunan sa CCTV kung paano malapit ang tiradurin ng anak ni Garcia habang umaawat ang kanyang ina. Nung titiradurin niya ulit ako, si mama yata ang tintukan niya. Tumalikod ako para ako ang tamaan. Tinamaan ako sa likod.
Depensa ng tatay ng suspect sa paninerador ng anak, nasaktan daw kasi ang kapatid nilang e-trike driver ng tamaan ng 2x2 kaya kinumpronta nila ang biker. Dahil sa paninerador sa kanyang pamilya, hinabol sila ni Garcia at dito na siya nabaril. Bakit po may baril yung anak? Yan, hindi ko alam, sir. Hindi niyo po alam na may baril? Hindi ko alam. Nakikipagtulungan naman daw sila sa mga investigador para sumuko ang anak na bumaril sa biktima. Ang Montalban Police tumanggi muna magbigay ng pahayag habang gumugulong ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. This is it. It really is it. Ang pasabog na big balita that you have all been waiting for. Una nyo itong maririnig dito sa 24 oras. Wait, we need a drum roll. We need a pause. Pinoy Big Brother. Do I have to say it again? Pinoy Big Brother is coming to GMA. Wow! At ang magre-reveal ng mga detalyeng yan, walang iba, kundi si Kuya himself. Let's watch this. Oh my gosh, pwede ko bang picturean ng self ko dito? Ito pala yung feeling. Maligayang pagdating sa aking bahay, Iya. Kuya? Oh my gosh! It's you! It's really you! First time kitang makausap, Kuya. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang saya! Parang sumisipa tuloy yung baby, pati siya na-excite. Kuya, unang-una sa lahat, gusto ko lang klaruhin na palalabasin mo pa naman ako sa bahay mo, no? Kasi manganganak pa ako at may mga anak pa ako sa labas ng bahay at kailangan nila ako. Bago ko sagutin yan, Uy, Kuya! gusto ko munang sabihin at ipagbigay alam sa iyo. Okay. Kakabahan na ba ako? Kuya. Congratulations sa 5th pregnancy mo. Thank you, Kuya. Ikaw, Kuya, ha? Tinatakot mo ako, ha? No, but Kuya, seriously, thank you for welcoming me into your home. Kuya, I have a few big questions for you today. Mula nung 2005 na binuksan mo yung bahay at nagpapasok ng mga housemates dito, it's been 20 years. At itong 20th year nyo, ano ba itong big news na hatid mo sa amin? Matagal nang naging saksi ang aking bahay sa pagbuo ng iba't ibang klasing samahan ng mga naninirahan dito. Matapos ang 20 taon ng pagiging tahanan sa magkakaibang tao, ay matutupad na rin ang isang pangarap na collab mula sa dalawang leader ng content creation, ang GMA at ang ABS-CBN. Dahil ngayong taon, magsasama na sa aking bahay upang maging housemates ang mga kapamilya at mga kapuso. What? Oh my goodness! Who would have ever thought? This is humongous news. Talaga ba, Kuya? Walang duda. Oh my goodness. Okay, sir, Kuya, I guess ang gusto rin naming malaman, ano bang klaseng mga housemates ang papapasukin mo for this season? Kung ganon, na may mga kapuso at may mga kapamilya. Sa susunod na pagbubukas ng aking bahay, mga bituin ang aking papatuloyin dahil ang housemates na magsasama sa ilalim ng isang bubong ay mga kapuso stars mula sa Sparkle at kapamilya artists mula sa Star Magic. Para sa susunod na edisyon na tatawagin ko Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Wait! What? From Sparkle? And from Star Magic? Tama ba yung narinig ko, Kuya? Tama ka, Iya. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay ipapalabas ito sa GMA. Oh my gosh! Nakakaiyak! Oh my... That is such wonderful news. My gulay. Okay.
Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab on GMA. Can you believe it? I know I had a hard time believing it also, but to seal the deal, bukas, magkakaroon ng contract signing ang executives ng GMA Network and ABS-CBN sa loob mismo ng bahay ni Kuya. At ang iba pang detalye tungkol sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab, abangan din dito soon sa 24 Oras. At yan ang mga buwan-mana pong chika this Monday night. What a way to start the week, guys. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky. Yeah. Talaga naman. Exciting naman Takot yan. ako baka mapaanak si Iya Oo nga. saka excited niya eh. Dapat Thank kasama you, si Iya. Tita dyan. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.